Sa laban ni Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley, sino nga ba magtatagumpay? At para isa-isahin kung ano-ano nga ba ang alas ng dalawa, kasama po natin ang mga sports analyst at mga host ng GMA News Online Sports Show na For the Win, sina Jason Webb at Carlo Pamintuan. Good morning sa inyo. Morning. Morning. Morning po. Ngayon tingnan at suriin po natin kung sino ang yamado. Ang pambansang kamao naging world champion na sa 8 dibisyon. Sa 3 dibisyon naman, naging kampiyon si Mosley. So, ang tanong ko sa inyo, sino sa kanila ang meron mas kahanga-hangang record? Si Pacquiao, umakyat mula sa flyweight division, o si Mosley naman, consistent siya sa kanyang weight? Carlo muna. Para sa akin po, mas malaki ang mga panalo ni Pacquiao kasi sa boxing wala pang nakakapanalo ng 8 divisions. Ang pinakamalapit lang dyan ay ang 6 divisions ni Oscar De La Hoya. Si Pacquiao pa lamang ang nananalo ng 8 division. Si Mosley, masasabi natin na kahanga-hanga rin yung ginawa niya na magstay sa isang division ng matagal at depensahan ng kanyang corona ng paulit-ulit. Pero kung ihahambing natin, hit na mas matimbang yung 8 division world champions ni Manny Pacquiao. Jason naman, may advantage ba si Mosley na nandun lang siya sa 3 division na yon? Well, obviously, no, para kay Mosley, dahil hindi siya nagpapalit ng timbang, yung lakas niya, natural na malakas siya, yung punching power niya for that weight. But the thing is, para dito kay Manny Pacquiao, iba yung, yung ginagawa ni Manny. Parang legendary na yung ginagawa niya na kahit tumaas siya ng timbang ng 8 beses, ang nakikita natin yung timbang nung kamay niya, mabigat pa rin at nasasaktan pa rin even the taller and heavier fighters. Okay. Ikumpara naman natin ang professional boxing record ng dalawa. Si Manny Pacquiao may 52 panalo at ang 38 rito KO o knockout ang kalaban. Ang pambato naman ng Amerika na si Mosley, 46 ang panalo. 30 dito via knockout din. Lamang siya ng isa kay Pacquiao. Kaya ang tanong, sino sa tingin nyo ang tunay na knockout artist sa dalawa? Kung height at reach naman ang pag-uusapan, dehado ang ating pambato. Carlo. Knockout artist. Palagay ko ang mas knockout artist dito sa laban na to ay si Shane Mosley kasi siya yung sanay na sa timbang na 147 o welterweight division ng boxing. Si Pacquiao kasi naging knockout artist yan nung bandang super bantamweight, nung bandang featherweight. Pero ngayon na sa welterweight na siya, mas buo na yung mas buo na yung arsenal niya. So instead of being a knockout artist, boxer puncher na ngayon si Pacquiao. So if knockout artist lang, I think we should go with Mosley. Ikaw naman, Jason, may napansin ka bang pagbabago sa estilo ni Pacquiao habang tumatanda siya? Wow, ang layo na nung Manny Pacquiao ngayon compared to the earlier Manny Pacquiao. Gaya nga ng sinabi ni Carlo, yung si Pacquiao ngayon, nag-iisip na siya, ano ba ang paraan para mapatumba ko yung kalaban ko? Kasi nakita mo naman natin yung mga laban niya. Sinabi mo nga, yung mga kinakalaban niya, malalaki kumpara sa kanya. So he has to use his head so that he'll be able to beat these guys. So hindi na siya dati one-dimensional. Actually dati, one-dimensional na siya, one-handed pa siya, puro kaliwa. Ngayon, lahat na ng pwedeng suntok ginagamit niya na. And he's using that in combination, utak rin. Okay, tingnan naman natin ang height and reach ng dalawa. Kung height and reach naman ang pag-uusapan, dehado ang ating pambato. Si Mosley kasi may taas na 5 feet 9 inches. Mas mataas ng 3 pulgada kumpara sa 5 feet at 6 and a half inches na ni Pacquiao. At kung reach naman ang pagkukumparahan, mas mahaba ang 74 inches na galamay ni Mosley kaysa sa 67 inches na reach ni Pacman. Pero hindi ba tayo mismo ang nakasaksi? Hindi nagiging problema kay Pacman ang taas at reach ng kalaban. Ang huli nga niyang nakalaban, si Antonio Margarito, tinalo niya kahit mas matangkad ito sa kanya ng 6 na pulgada. Kaya ang tanong, malaking bagay ba sa labang Pacquiao-Mosley ang height and reach advantage? At paano manoneutralize ito ni Pacquiao? Carlo. Para sa akin kasi, hindi natin pwedeng i-compare yung si Margarito kay Mosley. Oo, mas matangkad si Margarito kay Mosley, pero yung style ni Margarito, hindi niya ginagamit yung height and reach niya against Pacquiao. Kasi kung mas matangkad ka,
common sense would dictate na lalayuan mo yung kalaban mo, na jab mo lang siya sa labas habang sinusubukan niyang umatake, na hindi ginawa ni Margarito. Ngayon, mas matangkad ng mga 3 inches si Mosley. Yung height, wala masyadong difference yan. Pero yung reach, medyo kailangan nating bantayan. Kasi ang ibig sabihin lang nun, pag sabay silang sumuntok galing sa parehong distansya, mauunang tatama yung kay Mosley. Kaya ang importante lang ay panatilihin ni Pacquiao yung kanyang bilis para masiguradong unang tatama yung suntok niya kahit mas mahaba yung kamay ni Mosley. Jason, naglaro ka ng basketball, no? Malaking bagay sa basketball yung height, no? Yung tangkad ng player. Sa boxing ba, malaking bagay din ba ang tangkad ng kalaban? Well, kasi usually pag sinabi mo yung height, nakakonekta na dyan yung reach, no? And obviously, it's a little easier also to punch down than to punch up. Dahil syempre, pag sumuntok ka pataas, may halong gravity yun. Pag pag sumuntok ka pababa, mas padiin. But the thing with Manny Pacquiao is, kahit na malaki ang diferensya, pagdating sa reach, ang ginagawa niya, he's able to move side to side. So, ang ano dyan is, you can't punch what you can't see. So, ang magaling kasi gumalaw si Manny, kaya na-neutralize niya yung tangkad at haba ng kamay ng mga nakalaban niyang malalaki. Parang yung mga maliliit na gwardiya sa basketball, parang ganun din, di ba? Totoo. Okay, yung fighting style naman ng dalawa. Kilala kasing southpaw o kaliwete si Pacquiao, orthodox fighter naman daw si Mosley. Pero pareho silang knockout artist, ibig sabihin mas gusto nilang tapusin ang laban sa tulog ang kalaban. Ang question, anong magiging epekto sa laban ng mga fighting style nila? Sa laban ng Pacquiao-Mosley, Carlo? Palagi ko ang dapat bantayan kay Mosley yung kanyang lead right hand. Kasi pag kaliwete yung kalaban mo, the best weapon you have is a lead right. And si Mosley, maganda yung suntok niya. If merong isang suntok na magpapatumba kay Pacquiao, yun yung lead right. Kay Pacquiao naman, kailangan niyang panatilihin yung stamina niya. Kasi Mosley is 39 years old. We can say that he's a well-conditioned athlete for his age. Pero 39 is 39. In the later rounds, mapapagod yan. So if Pacquiao, dapat sugurin niya yung katawan ni Mosley, galawan niya ng marami para mapagod si Mosley. Tapos sa latter rounds, doon na niya idiin yung kanyang opensa. Jason, karamihan ng tao right-hander, karamihan din ng athletes, no? Right-handed din. So si Pacquiao bilang isang left-hander o kaliwete, isang advantage ba yon para sa isang boxer? Well, kasi pag yung left-handed ka sa boxing, ang pinaka-advantage nan, yung kalaban mo, hindi sanay lumaban sa left-handed. Isa pa dyan, pag nagsasparring, hindi nga sila makahanap ng isang gagaya kay Pacquiao. Dahil unang-una, mahirap na makakuha ng someone with this space and style. Tapos, mahirap pang makakuha na ganong klase na left-handed. So, unlike si Manny, pag may kalaban siya, kailangan niya ng kasparring, madali siya makakuha dahil kadalasan, puro mga right-handed ang mga boksingero. So, advantage to Pacquiao being left-handed. So sa tingin mo, kung hindi left-handed si Pacquiao, hindi siya naging kasing successful sa kanyang career? I don't think it's a matter of Manny being left or right-handed. It's yung kay Manny, yung kanyang dedikasyon dun sa kanyang sport and the hours that he puts in, that's about it. Obviously, it's an advantage na maging left-handed as well para mahirap kang magaya yung style mo ng kalaban. But it's the heart of the champion that he has. Good point. Okay, napag-usapan na yung issue ng edad nila. Si Pacquiao ay 32 years old at si Mosley ay 39. Anong magiging epekto nito sa laban sa tingin nyo? Si Carlo, sinimulan na itong topic na to. Pero malaking bagay ba yan para kay Mosley? Kaya malaking favorite si Pacquiao dahil dito sa age difference? Oo, malaking bagay yung age difference nila. Kasi nakita naman natin dun sa mga huling laban ni Mosley, may tendency siya na mapagod sa dulo. I mean, pag 39 ka kasi, nandyan pa rin yung lakas, nandyan pa rin yung konting bilis, pero yung unang hihina dyan, yung stamina. So, malakas siya lumaban for the first half of the fight, pero after that, pababa yung resistensya niya. So, yung punch output niya bumababa, yung bilis niya bumababa, tapos nagsasama-sama na yun. So, Jason, sa tingin mo, dapat ang game plan ni Mosley dito, tapusin na maaga yung laban? I think that's what everyone is expecting, no? Na si Mosley is gonna try to win the fight early. At saka yung hahanapin niya kung makahanap man siya ng lucky punch very early dito. At syempre,
habang maaga pa, may bigat pa yung kamay niya. So, you expect him to throw some heavy hands in the early rounds of this fight. Okay, tingnan naman natin ang mga recent fights ng dalawa. Ang tatlong huling laban ni Pacquiao kay Antonio Margarito, Joshua Clottey at Miguel Cotto. Lahat panalo na TKO pa nga si Cotto. Sa tatlong huling laban naman ni Mosley, isa lang ang kanyang naipanalo, ang controversial niyang match laban kay Margarito noong 2009. Tabla kasi ang laban niya kay Sergio Mora noong Setyembre, natalo siya ni Floyd Mayweather Jr. noong Mayo. Kaya ang tanong, anong napansin niyo sa mga huling laban ng dalawang to? Jason muna. Well, pag makikita natin doon the fighters na kinalaban ni Manny, no, lahat ito malalaki na fighter na to, no. So, although meron siyang isang TKO, ang nakita natin dito, death by 1,000 punches. So, dadamihan niya yung suntok. On the other hand naman dito kay Mosley, the one win that he had in those 3 fights was a TKO as well. So, pinapakita rin dyan na may bigat pa rin yung suntok itong si Mosley. But the 2 latter fights of his, ito nakita natin na hindi maganda yung pinakita ni Mosley dito. So, advantage to Pacquiao because, like you said earlier, when it comes to age, Pacquiao is at 33, top of his game. On the other hand, itong si Mosley, as every year passes, pabagal at nagde-deteriorate na yung skills ni Sugar Shane. So, Carlo, masasabi ba natin na si Pacquiao ay nasa peak pa rin ng kanyang kondisyon at career at si Mosley ay tila nasa twilight na? I think masasabi natin si Pacquiao ay nasa peak pa ng kanyang kondisyon. Nagpunta ako sa Baguio para panuorin yung training niya and masasabi ko na ito na siguro yung pinakamaayos niyang training. Kasi dati yung kay Margarito, balik siya ng balik sa Manila for Congress, for other stuff. Pero ngayon, minsan lang siya umuwi ng Manila para lang kunin yung award niya. Tapos after nun, straight training na siya. So, expect niyo yung pinakamagaling, pinakamagandang version ni Manny Pacquiao against Sugar Shane Mosley. Okay, maraming salamat Carlo Pamintuan at Jason Webb sa inyong expert analysis. Sina Pacquiao at Mosley pag-aagawan ng World Welterweight Championship, sinasabing na kay Pacquiao ang momentum at suporta ng karamihan. Si Mosley naman maraming baong karanasan, pero sino nga ba ang maghahari ngayong linggo? Yan ang dapat nating abangan sa labang mapapanood sa GMA.